At the end of the day, eto yung sinasabi ng Pinoy na hindi ko naman pangarap yumaman. 'Di ba? Basta saktuhan lang, makakain lang kami 3 beses isang araw. Palawakin natin yung sentimento na yan. Yung mga tao na nagsabi ng ganyan, selfish po sila. Hindi nila inisip yung susunod na henerasyon. Kasi pag nag-iisip ka ng susunod na henerasyon, hindi mo sasabihin na hindi mo ang pangarap yumaman. Kasi kung concern ka sa next generation, kung mayaman ka, kung may napundal ka, may mamanahin yung susunod na henerasyon, at least kampante ka na hindi sila magugutom. So, yun yung para sa akin. Kung yung naibaon masyado sa Pinoy na wag mangarap ng mataas, simpleng buhay. Yung inchik kasi, ano pinagkaiba ng inchik? Ang inchik nag-iisip 3 generations forward. Si Lolo, iniisip yung anak, iniisip yung apo. Hindi lang yung sarili niya. Kaya tignan nyo, anong ginawa ni Henry C. Nagtayo ng mall, tapos paupahan siya. Nagtayo ng kondo. May mga units na for sale, marami unit for rent. Bakit? Kasi pag mag-isip ang mga incheck, 3 generations forward, magaling magnegosyo si Henry C. Naturuan niya magnegosyo ang mga anak niya. Pero paano kung yung mga apo niya hindi magaling magnegosyo? Pero kahit hindi sila magaling magnegosyo, katulad ni Sir, marunong sila mag-collect ng renta buwan-buwan, hindi sila magugutom. Yun yung ginawa ni Henry C. Kasi alam ko yung lolo ko, ganyan din yung ginawa eh. Meron kaming mga palengke, paupahan. Meron kaming mga apartment, meron kaming mga bodega, paupahan. Kasi kahit na nagkagipit-gipit, nagkabobo-bobo, yung mga kaming magpipinsan na mga apo, marunong pa rin kami mangolekta ng renta. Hindi kami magugutom. Yun yung ginawa ni Henry C. Pero national scale. Diba? Buong Pilipinas pinuno niya ng mall. Kahit na bumagyo, lumindol, bumuka ang lupa, lumubog ang isang mall, may 80 pa rin na natitira. Pumutok na naman ang bulkan, may isang mall na naman yung lumubog. Diba? Meron pa rin 79 na natitira. Ganun yung ginawa niya.